kasulatan na nasa kamay ng kanang kamay na nakaupo sa trono ay kinuha ng kordero at sinimulang buksan. At nang simulang buksan ng kordero ang mga selyo, ang unang... Hello. So, ang unang selyo ay tungkol... Yung unang selyo ay puting kabayo na may pana at meron siyang korona. At ang sinisimbolo nito ay si Kristo. Siya ay ginagamit ang kanyang pana ay ang imperyo ng Roma para sa katuparan ng kanyang plano at layunin. So ito yung rumors of wars. Pangalawa ay ang pulang kabayo na nagsisimbolo ng kamatayan. So ito rin ay tungkol sa magaganap na destruction ng templo sa 70 AD. Sinundan nito ng itim at kulay mapusyaw na kabayo. Sumunod, yung ikalimang selyo, iyon ay tungkol sa panalangin ng mga hinirang ng Diyos na nasa ilalim ng dambana. Sila ay dumudulog, humihingi sa Diyos ng vindication o katarungan sa kanilang sinapit, hindi dahil gusto nilang magiganti, kundi dahil nalalaman nila na makatarungan ang Diyos. So yung mga pinatay sa templo, yung mga mananampalataya sa lumang tipan hanggang bagong tipan na pinersecute, dumanas ng pagdurusa, namatay, dumanak ang dugo, sa ilalim ng pamumuno ng mga Hudyo na nasa templo. So yun, sa ikalimang selyo nakikita natin iyon. So sabi ng Diyos, magantay lang ng sandaling panahon. At dito, mababasa natin sa Pahayag 8:1-5 ang mga pangyayari tungkol doon sa mga panalangin na hinirang ng Diyos. Samahan niyo ako sa Pahayag chapter 8:1-5. 8, chapter 1-5. Ang ikapitong selyo. Natanggal na yung 6 na selyo. Ito na yung pangpitong selyo at pag natanggal na yung ikapitong selyo, bubukas na ang nilalaman ng scroll o nung kasulatan. Sabi diyan, nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Dito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugal ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos, yung sa ikalimang selyo, yung panalangin ng mga hinirang ng Diyos, mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, gumagundong, kumidlat at lumindol. Ang pagbubukas ng 7 selyo ay pagpapakita ng mga bagay na malapit ng maganap. Vision ito ni John, pero halimbawa, nanood mo kayo ng pelikula, bago ipalabas yung pelikula, magkakaroon ng trailer iyan. So, ang 7 seals ay trailer lang muna. Kumbaga, bago ipalabas ang isang series, a months bago iyan, lalabas yung mga trailer niyan para ipakita yung mga highlights, yung mga mangyayari at nang sa ganon, ma-excite yung manonood kung ano yung mga mangyayari at aabangan nila, magkaka-interest sila kung panonoorin nila yung movie na iyo. Ganon din dito, pagbubukas ng selyo, ipinakita yung
yung 4 na kabayo, yung panalangin na mahihirang ng Diyos. Sumunod naman, yung buwan ay nagdilim, yung mga bituin ay nahulog sa langit. So iyon ay mga trailer ng mga magaganap. At panghuli niya na ngayon, nakalisin daw ang ng Kordero, ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit. Wala umpisa, yung vision ni John, nagsimula puro ingay, worship, nagundong, palakpakan, pagsamba. Diba nung nagsimula yan si John, nakita niya yung nakaupo sa trono, yung 4 na nilalang ay sumasamba, yung 24 na matatanda ay nagtatapira pa habang sumasamba. Tapos yung 144,000 ay may hawak na palaspat at sumisigaw ng Hosana. Pero ngayon, pagbukas ng ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob halos ng kalahating oras. Usually, pag merong katahimikan, ano ang kasunod noon? Kaguluhan. Diba? Pag merong nakakabinging katahimikan, isa lang ibig sabihin doon, meron iyong kasunod. So nagkaroon daw ng katahimikan. Pagkatapos ng katahimikan, nakita ni John na merong 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos. Binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. 7 angels na merong 7 trumpets. At maya-maya, dumating yung isa pang anghel. Meron siyang dalang gintong sunugan ng insenso o yung yung ginagamit na lagayan ng sunugan ng insenso. Tumayo sa harap ng dambana sa sinagoga kasi, sa templo, merong 2 klaseng sunugan. Brazen altar at altar of incense. So yung brazen altar, doon sinusunog yung karne sa labas. Yung sunugan naman ng insenso, sa loob niyon ng templo, sa dakong kabanal-banalan. Dito, nakita ni John, sa langit, yung anghel, may dalang gintong sunugan ng insenso, at tumayo siya sa harap ng dambana sa Holies of Holies. Dinigyan siya ng maraming insenso para ihandog. Kasabay ng paghandog niya ng insenso, ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Diba? Nakita ni John sa ika-5 selyo, at yung mga hinirang ng Diyos, sila ay nananalangin, tumatangis, yung mga martir. Ang sigaw nila, Panginoon, kailan mo pananagutin ang mga gumawa sa amin nito? So yung anghel, dala-dala yung gintong sunugan, humarap dun sa dambana at binigyan siya ng insenso, at mula sa kamay doon ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, sinunod niya kasabay ng panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos noon, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinunuyo ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang, kumulog, lumagundong, kumidlat at lumindoy. Makikita natin dito ang isang kakaiba at makapangyarihang anghel na may kakayahang umarap sa dambana ng Diyos, may kakayahang mamagitan sa panalangin ng mga hinirang ng Diyos, at may kakayahang pumatol sa lupa sa pamamagitan ng paghagis ng sunugan ng insenso. Kaya ang resulta, biglang kumulog, lumagundong, kumidlat at lumindog. Ang title ng ating message, sa ikapitong selyo at ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Meron tayong 3 bagay na makikita rito. Una, yung great silence in heaven. Yung katahimikan. Pangalawa, ang makikita natin dito ay yung yung 7 anghel na may 7 trumpeta. At pangatlo,
yung anghel na merong dalang sunugan. So, yun po yung makikita natin sa pag-aaral natin ngayong gabi ito. Yung silence in heaven, 7 angels and the 7 trumpets, at yung angel na may dalang sunugan. So sa verse 1, nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Kalahating oras ng katahimikan sa langit na kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang panahon ng matinding pagtutok at pag-asam. Silence talaga. Nung tinanggal na yung kapito, bubukas na. At nagkaroon ng matinding pagtutok lahat ng tao roon, lahat ng mga anghel at matinding pag-asam. Bakit? Dahil pagaganap na ang kalooban ng Diyos at ang katarungan ng Diyos. Diba? Ang merong dumaan na mapokus ang lahat, magkakaroon ng katahimikan. So sa pagbubukas, pagtanggal ng ikapitong selyo, pagbubukas na ng scroll, lahat nakatutok at meron silang inaasam. Ang katahimikan sa langit ay makikita bilang isang paralel sa sandali ng panalangin ni Zacarias, ang tatay ni John the Baptist. Isang oras kung saan ang langit ay pansamantalang tumatahimik habang ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga hinirang. Tutugon na ang Diyos, nakatutok ang lahat ng tao, kahit mga anghel, at inaasam nila ang pagtugon ng Diyos. At merong ganitong seremonya ang mga Israelita noon. So, nung sinusulat ni John ito, ang idea niya yung ceremony sa templo noong panahon nila. At si Zacarias, ang tatay ni John the Baptist, ay isa sa mga pari noon na nabigyan ng pagkakataon sa pamagitan ng bunutan na mag-alay ng panalangin ng taong bayan, pumasok doon sa altar of incense, at doon ay habang sinusunog niya yung incense, kasabay ng prayer request anong mga nasa labas ng templo. May mga account po dyan sa Jewish tradition. Ang tawag nila dyan ay mincha. Ito yung ginagawa nila sa panahon ng pananalangin, pag-aalay ng pananalangin ng mga hinirang ng Diyos. Sabi niya, Jewish tradition, half an hour, refer to a specific time frame within daily prayer schedule, particularly concerning the afternoon prayer, mincha. The afternoon prayer can be recited from half an hour after midday. So, nung ginagawa ni John ang sulat, ang nasa isip niya, ang panalangin ng mga taong na-persecute at na-persecute hanggang nung panahon nila ay nakatakda ng dinggin ng Diyos at ibigay ang katarungan. So, sa Lucas 8:21, makikita natin dyan, si Zacarias na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Isang araw, nanunungkulan ng pangkat na kinabibilangan ni Zacarias. So, yung pangkat nila, yung Order of Abijah, na itong mga priest na ito, silang tinalaga para sa pag-aalay sa altar of incense. Marami hong pari ang mga Israelita. Dahil pag ikaw ay Levita, bawa, Levita ka, lahat ng anak mo, magiging pari, lahat ng anak mo magiging pari, kaya lahat yung angkan ninyo magiging pari. So, ang pagkakataon na maging yung tinatawag na pare na mag-aalay sa altar of incense ay privilege. Kaya dyan, sabi niyan, si Zacarias ay ginampanan niya tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Sa Old Testament context na ito, bagamat New Testament na, nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng
insenso habang nagkakatipon naman sa labas ng mga tao at nananalangin. Ito yung panahon na kinausap ng anghel si Zacarias at sabi magkakaanak siya. Siya naniwala kaya paglabas, natagalan siya, paglabas hindi na siya makapagsalita. Pero dito, makikita natin, ito yung nasa isip ng author ng pahayag, nung sulat niya yung pahayag 8:1. Yung silence in heaven. Yung silence in heaven ay ng kalahating oras ay pagpapakita ng pagkakaroon ng isang pari na andoon, dadalhin yung panalangin ng mga taong bayan at susunugin kasabay ng insenso at aakyat sa trono ng Diyos bilang isang mabangong sabyo. So sa Lucas 1:5, makikita rin natin yan na si Zacarias ay isang pari galing sa order ni Abayas. Sabi niyan, may isang pari Hudyo sa kabilang sa pangkat ni Abayas na ang pangalan ay Zacarias. So si Zacarias, mula sa pangkat ng mga pari ni Abayas ay pinili sa pamagitan ng palabunutan upang magsunog ng insenso sa altar sa templo. Ito ay isang makabuluhang kaganapan dahil ito ay minsan lang sa buhay ng pari mangyari na gamparan ng tungkulin iyon. Habang si Zacarias ay nagsusunod ng insenso, nagpakita sa kanya ang isang anghel. So, hindi yun ang context. Ang gusto natin kunin context, sa pahayag 8:1, yung silence in heaven, hindi ito tungkol sa mangyayari sa future. Ito ay tungkol, habang sinusulat ni John, ang nasa isip niya, yung tradition na ginagawa nila sa templo. Kung paano yung prayers ng mga Israelites, dinadala ng isang priest bilang mediator para umabot sa langit. Ngayon naman, merong silence nung binuksan yung ika-7th seal at pagkatapos ng silence na ito, magsisimula na ialay ng anghel yung panalangin ng mga hinirang ng Diyos. At yung mga hinirang ng Diyos na ito yun sa ika-5 selyo na humihingi ng vindication laban sa bansang Israel at sa bayang Jerusalem. So sabi ni Alfred Edersheim, ang makalamit na katahimikan na ito ay malamang natutugma sa makalupang rituals sa templo. May libro ko dyan sa modernism. Kung ano yung mga ginagawang transaksyon ng pag-aalay sa templo. Kung saan ang pari ay naglakbay mula sa looban patungo sa banal na lugar at nag-alay ng mga panalangin sa mga banal sa gintong altar ng insenso na mababasa sa Lucas 1:12, yung kanila, na itinuro sa Levitico 16. Sa Lucas 1, makikita natin sa Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, tinutupad ang tungkulin ito. At ang buong karamihan ng mga tao ay nananalangin sa labas sa oras ng insenso. So yun ang nasa isip ni John. Yung tradition nila. At pagkatapos wala kami katahimikan ng ikapitong tatak ay ang dakilang pananahimik bago ang paghatol. So ang katahimikan bago ang unos na magdadala ng paghukom sa Jerusalem at Roma. Yun daw ang ikapitong tatak, ang dakilang pananahimik. So inilarawan ni Jeremiah ito na halimbawa ng hatulan ng Diyos ang Assyria at Babylon, ganun din ang senaryo kung paano hahatulan ng Diyos ang Jerusalem at ang Roma. Ito yung commentary ni Aaron Ventura. So makikita natin kung paano unang pinarusahan ang bansang Israel. Sinira ng mga tao ng Diyos ang tipan sa kanya. So binrake ng Israel ang covenant niya sa Lord, yung Mosaic covenant, na kung susundin nila ito, mananatili sila sa bayan, sa bayan ng Canaan. So binigo nila, kaya nagbangon ng Diyos ng isang dayuhang bansa upang parusahan ang kanyang bayan. Assyria, 586, ang babae, 700
82 bumagsak ang Israel sa Assyria. 586 bumagsak ang Judah sa Babylon. So, binasak ng Diyos mulang pagkawasak ng bansang templo ng Jerusalem under Nebuchadnezzar. Pagkatapos nun, winasak din ng Diyos ang bansang ginamit niya para parusahan ang kanyang bayan. So, yung language daw ng Great Silence, paglalarawan din ito ng mga mangyayari, gaya ng unang nangyari sa Israel, nung sila ay nag-break sa covenant nila sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang Assyrian empires, Babylonian empires, para wasakin sila, ma-exile sila roon ng 70 years. Ngayon, winasak din ng Diyos ang Assyria at Babylon gamit ang Gresha, di ba? Saka Persian Empire, si Cyrus the Great. At si Cyrus the Great, sabi ng ng isang historian, si Eusebius, sa pinag-aaralan ko kay Bruce Gore, sabi niya, ang ginawa raw ng mga Hudyo, kasi ang sulat ni Isaiah, 150 years bago dumating si Cyrus. Ipinakita nila kay Cyrus, Haring Cyrus, nandun ka sa Bible namin. At sabi sa Bible namin, palalayain mo kami dito sa pagka-exile. At nung nabasa ito ni Cyrus, dahil nandun naman talaga sa Isaiah, 45 yata o 44, si Zero. Nung nabasa ni Cyrus ito, nag-decision daw, sige, balik kayo sa Israel, kasi may propesya pala. So, ang galing yung Panginoon. 150 years bago dumating si Cyrus the Great, pinasulat niya na kay Isaiah na darating si Cyrus. At dito makikita natin yung senaryo. Ang mga Hudyo ang umusig sa Kristiyano at nagpapatay kay Kristo. Kaya itinaas ng Diyos ang Roma para parusahan ng Hudyo na tumalikod, pagkatapos paparusahan din ng Diyos ang Roma dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pag-uusig sa mga Kristiyano. Kasama ni Aaron Ventura, sa malawak na termino, iyon ang pagpapakita ng iba pang bahagi ng bahayan. So, a great silence. Bakit? Kasi darating na. Binuksan na eh. Binuksan na yung scroll. Noong una, yung 4 na selyo, ano pa lang yun? Trailer pa lang. Pinakita yung trailer. Ngayon bukas na. Anong ibig sabihin? Now showing na. Di ba? Maraming nagabang dyan ng Speed Games. Yung iba nagtyaga sa trailer. Tagal ng trailer, almost a year. Tapos pagdating ng season 3 ba yun? 1 to 6 yung episode, papanoorin mo lang ng isang araw. So ito na, nung binuksan na, nagkaroon ng isang makakabigi at katahimikan na sumisimbolo sa tradisyon sa templo ng Israel. So mga minsan kasi, sinasabi ng iba, anti-Semitism yan. Masyado yung dinadaw ng mga Hudyo. Pero in reality, sila naman talaga ang nagpapatay at nag-usik sa mga Kristiyano. Sabi ng unang Thessalonica, 2:13-16. Diba? Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat nakipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y makikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nanalig kay Kristo Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan. Tulad din ng mga taga-Judea, na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyo ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin na nagagaling sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Bakit ang katulad ng bansang Jerusalem ay ang bansang Israel? Bakit wawasakin ng templo? Bakit paparusahan ang mga Hudyo? Unang-una dahil sa kanilang kasalanan. May pag-asa sana sila kung nagsisi sila. Di ba?
Ayun ang panawagan palagi ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nila Lucas. Nung dumating ang Panginoong Jesus, yun ang mensahe. Repent, for the kingdom is at hand. Yun ang message si John the Baptist. Magsisi kayo, talikuran ng inyong kasalanan. Pero nung ginawa ng mga Hudyo, pinapatay nila. At nung ipapako na nga si Kristo, sabi ni Herodes Poncio Pilato, yung hari nyo, tignan nyo, hindi, wala kaming ibang hari kundi ang Cesar. Nabasa nyo po ba yun? Di ba? Kung nag-repent sana sila, nagsisi sila, tinanggap nila si Christ bilang Messiah, hindi sana abot sa gano'n. So, huwag natin pag-usapan yung degree ng Panginoon. Pag-usapan natin yung reality. Bagamat ito ay hypothetical, hindi na mangyayari. Pero makikita natin, lagi nang bibigay ng chance ang Panginoon. Kaya ang Messiah, dumating para sa kanila. Unang nangaral si Kristo sa mga Hudyo. Diba? Yung babae na namumulot ng bubo, sabi ni Kristo, una-muna ang mga Hudyo. Pinadalangos para sa Israel. Pero ang ginawa nila, sabi ng Apostol Pablo, ang mga Hudyo ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umugusig sa amin. At ayun nga, babagsak na yung judgment. Dahil bumukas na yung ikapitong selyo. At ang ika-7th seal ay nagsimula sa katahimikan. Pangalawa, nung pagkatapos ng katahimikan, mayroong 7 anghel at 7 trumpeta. Binigyan ng 7 trumpeta. Pagkatapos ito, nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. So, ang lingwahe ng 7 anghel hindi matatagpuan sa Old Testament book. Dahil ito matatagpuan sa Apocryphal book na nung panahon ng mga apostol, andun na. So, ang Apocryphal book ay hindi tinanggap ng canon na, hindi iyan inspired. Pero, pwede mong basahin yan dahil historical iyan, literature iyan ng mga Hudyo. Sino alam yung Apocryphal book? Hindi kayo lang nagbabasa, kayo ay Katoliko, no? Tobit, Macabeo, Judith, Belat ang Dragon. Diba? Kaya ang libro, Biblia ng mga Katoliko ay 73 books, hindi 66. Pero sa Old Testament pala, andun na yung libro na iyon. Nag-exist na yun bilang literatura ng mga Hudyo. So, yung 7 anghel, may 7 trumpeta ay hindi galing sa Old Testament book na meron tayo. Galing ito sa Tobit na maaaring nabasa ni John nung panahon niya at literature nila yan na alam niya ang lingwahe na iyan. So, sabi niya sa Tobit 12:15 na makikita yan. King James Version ng mga Catholic. I am Raphael, one of the 7 holy angels, which present the prayers of the saints and which go in and out before the glory of the Holy One. So yung mga nagbabasa nito, pag nabasa nila yung 7 holy angels, ito yung, hindi niya naisipin yung future, ito yung sinasabi sa literature natin, yung Tobit. Na yung si Raphael, yung angel, ay andun, labas-pasok para yung mga panalangin ay presenta sa harap ng Diyos. Pero reminder po, hindi mo inspired ang Apocryphal book. Ang bukod doon, ito ay partial preterist approach. Pwede ho, mali ito dahil hindi natin, wala pang, yung mga bagay na dito ay debatable pa hanggang ngayon. Pero ito yung nakikita ko consistent biblically. So, ito yung matatagpuan sa Apocryphal book na nung panahon ng mga apostol ay nandun na ang 7 anghel ay saksi sa panalangin ng mga hinirang ng Diyos na maghuhudyat na yung vindication ng paghatol ng Diyos sa panalangin ng mga martir. So, ang 7 angels ay mga witness na magsisimula na
ang judgment ng Diyos, ang new covenant sa nung panahon na yun, sa vision, at alam natin, sa panahon na yun, nagsisimula na talaga. AD 65, ilang panahon na lang, magsisimula na yung pagwawasak na templo. So, tignan natin, ano ba at para saan ba ang trumpeta? Ano ba ginagamit ang trumpeta? Sa Bukawi, nung nagpipreach ako dyan sa munisipyo, pag Monday, laging may patrumpeta dyan. Sa mga mahalagang kaganapan, gawain, laging may banda ang Bukawi. May nagtutrumpeta. At kahanga-hanga kasi malalaki yung tiyan nagtutrumpeta siguro para mas malakas yung hipat. Ginagamit ang trumpeta sa mga mahalagang pangyayari. So yun ang titignan natin sa Old Testament, sa Bible, saan ginagamit ang trumpeta. Una, sa paghahanda sa pagsamba. Usually, may isang mahalagang kwento sa Bible na gumamit ng trumpeta para wasakin ang isang bayan. Ang isang napakatibay na pader na hindi mapasok, nawasak gamit ang trumpeta. Hindi yung trumpeta ang umasak, ang Diyos. Pero ginamit lang doon yung trumpeta. Yung trumpeta lang yung naging parang weapon. Pero ito ay paghahanda sa pagsamba. Sa Levitico, chapter 23 to 24, sabi niyan, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, pagsamba, araw ng inyong banal na pagtitipon. Maalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. So, pinapaalam sa mga Israelita na, araw ng pamamahinga, sumamba kayo. Paano? Sa pamamagitan ng trumpeta. Dati, nung maliit ako, yung simbahan sa amin, kalembang ang gamit. At ang mga Katoliko, ang mga Roman Catholic, dati kung hanggang saan ang abot ng kampana ng simbahan, hanggang doon ang member nila. Pag hindi kaya naabot ng kampana, hindi ka member. Bakit? Kasi hindi mo alam pa, oras na ng pagsamba eh. So, dati, pag oras ng pagsamba, yung sakristan, tang, 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 tang. Ayan na, may pagsamba kayo, takbuhan na lang yung mga tao. Kahit nung panahon ng unang band, kasi ang mga pari, dalaw lang, may mga pari na hindi nag-station sa isang simbahan. Pag dumating si Father, mayroong katiwala doon, yung kubang, ampalerong kuba, kakampalera, kang yung mga tawad dyan si Father, tara, may misa. Ganon sa panahon natin. Pero noon, ang pagsamba ay ginagamitan ng trumpeta. Sa Levitico 25:9 din, pagkalipas nito sa ika-10 araw ng ikapitong buwan na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan o Day of Atonement, worship din ito, lipan ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. So, reminder ito ng mga mahalagang bagay, especially sa pagsamba. Gayun din sa Jericho. Bago sila pumunta roon para gibain ang pader ng Jericho, sasamba muna sila. So may pagtunog na trumpeta. Pangalawa, nagsisilbing babala ito sa pag-atake. Sa Israel ho, pag darating yung missile, ano nangyayari? Gagano yung sirena. Sa Israel naman, sa kanila naman noon, ang trumpeta ay babala sa pag-atake. Hipa ng trumpeta sa Jeremiah 4:5-6, hipa ng trumpeta sa buong lupain. Sigaw ng malinaw at malakas, mga taga-Juda at taga-Jerusalem, magsipasok kayo sa inyong mga kublihan. Kublihang lungsod, ituro ang daan patungo sa Sion o sa bundok, magtago kayo, huwag magpalibad. Mula sa hilagay, magpapadala si Yahweh ng lagim at pagkawasak. So, senyalis ito ng pag-atake. At sa context na ito, pinadala ng Diyos ang Assyria at Babylon para i-judge ang Israel dahil sa pag-break nila ng covenant at idolatry. Sa trumpeta, ganun pa rin naman hanggang ngayon, nung panahon nila. Babala pa rin sa pag-atake o pagsisimula ng judgment ng Diyos sa bayang pumatay sa Mesaya at sa mga propeta niya. Diba? Sunod naman, makikita natin, ito raw ay paghahanda rin sa pagdating ng Ark of the Covenant
The Ark of the Covenant ay simbolo ng blessing at judgment. Bakit judgment, Pastor? May isang kwento sa Bible, hinawakan niya yung Ark of the Covenant with good intention, namatay. Judgment kasi disobedience. Blessing dahil pag dinala ang Ark of the Covenant at faithful lang isang bayan, sila ay pagpapalain gaya nito sa Samuel 2:15. Nung dalhin na ni David sa Israel, ay sa Jerusalem, yung Ark of the Covenant, dahil naagaw ito nung natalo yung mga anak ni... Sino ba yun? Yung tatay? Yung tatay na yung anak niya ay namatay yung dalawa dahil tinutusok yung mga kataba sa templo. Yung Father's Day na si Eli. So natalo yung mga anak ni Eli, naagaw ang Ark of the Covenant. Ngayon nabawi, gamit ang trumpeta, hinihipan nila dahil parating na yung Ark of the Covenant. Bukod doon, nung bago sakupin ng Jericho, ipinarada ng pari ang Ark of the Covenant at hinipan ang trumpeta. Sabi diyan, huling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa paligid ng dala nilang trumpeta, muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga huling hanay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trumpeta. Hindi lang sa pagsamba, babala sa pag-atake at paghahanda sa pagdating ng Ark of the Covenant. Pang-apat, paghahanda para sa banal na pakikidigma. Kagaya sa Jericho, ang mga Israel, makikidigma sila sa Jericho. So, gagawin nila, bago makidigma, hihipa ng trumpeta. Holy War. Bakit Holy War? Kasi paparusahan ng Diyos ang Jericho. At sa pagpaparusa niya na ito, ang trumpeta ay pudyat na makikidigma ang bansang Israel ng panahon. Subalit ngayon, sa trumpeta na ihipan ng 7 angels, ang pakikidigma ay hindi sa kalaban ng bansang Israel, kundi para sa kanila. Pakikidigma ng anak ng Diyos dahil inidinig ng anak ng Diyos ang hinirang ng panalangin ng mga hinirang. Subalit ngayon, ang pakikidigma ay sa bansang pumatay sa mga propeta at Mesaya, ang Israel, ang bayan ng Jerusalem. So, yung trumpeta, 7 anghel, simbolo yan ng pagsamba, pag-atake. Pagdating ng Ark of the Covenant, judgment and blessing. Judgment para sa Jerusalem, blessing para doon sa mga matagal ng mga martir na humingi ng katarungan na nananalangin sa Diyos. Sumunod, paghahanda para sa pagdating ng hari. Nung matanda na si David sa unang hari, 1:3-4, itatalaga na kung sino magiging hari. Sinabi niya sa paring si Sadok, bubuhusan niya si Aaron ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Sadok at ang propetang si Nathan. Pagkatapos ay ipan ninyo ang trumpeta, isigaw ninyo, mabuhay si Haring Solomon. So paghanda para sa pag-aapoy at pagdating ng hari. Ang trumpeta na ito ay paghahanda para sa pagtatapos ng Old Testament. Pagpasok ng New Testament, ang paghahari ni Kristo, not literally but spiritually. Tapos na. Nung nawasak ang templo, natapos ang temple sacrifice, tapos na. Kaya nga, yung trumpeta na yan, sumisimbolo yan ng pagtanggal ng beauty, pagtanggal ng authority, pagtanggal ng worship. Beauty kasi dati ang Jerusalem, Israel ay talagang hinahangaan ng lahat ng bansa dahil iyan ay kinikilala ng panahon. Isa sa beautiful places, beautiful country ang Israel noon, ang Jerusalem. Pero nung after 70 AD, nawala ang beauty niya. Siya rin ay center of worship. After ng 70 AD,
wala nang worship sa temple dahil ang worship ay nasa templo na sa New Jerusalem, sa mga mananampalataya, kung saan merong isa o dalawa na nagkatipon kasama doon ng Panginoon. Di ba? Bagamat church discipline ang context doon, kasabay noon ng local church. So, yung trumpeta na yan, pagka wala ng authority, ngayon, ang authority ay hindi na sa mga priests, kay Christ na. Kaya ang mga believers, ikaw ay hindi ka Hudyo, kahit Gentiles ka, Greek ka, Romans ka, basta sumampalataya ka kay Kristo, templo ka, ikaw ay new creation, nasa iyo, ikaw ay pwedeng mag-worship kahit hindi sa templo ng Jerusalem, ikaw ay by authority under Christ. So, yun yung trumpet. So, paghahanda para sa pagdating ng hari. Sa Pahayag 11:15, ito yung sumunod na chapter, di ba? 8 tayo. Pag natapos ng hipan yung trumpeta, sabi niya, hinipan ang ikapitong, ang hela ka ng trumpeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. So yan yung trumpeta, yan yung sinisimbolo. Kaya after ihipan ang 7 trumpets, naikuha na yung judgment, natapos na yung nawasak na yung templo ng Jerusalem, naparusahan ng Roman Empire, sabi niya, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Paghahari siya magpakailanman. Kung ikaw ay isa sa persecuted na Hudyong Kristiyano noon, ikaw ay believers, i-receive mo yung letter ni Juan. At nauunawaan mo yung Old Testament language at mababasa mo pagdating sa Pahayag 11:15, ang naghahari na pala sa mundo nung panahon nila noon, bagamat bilang Diyos na uncreated si Christ, naghahari naman talaga siya, pero dahil nga sa kasalanan, napunta na under ng authority ni Satan ang buong mundo noon. Kaya Pahayag 11:15, mababasa mo ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Paghahari siya magpakailanman, kahit mamatay sila siguro, under persecution gagawin nila dahil si Christ na ang naghahari. So encouragement ito, ang Revelation ng Pahayag ay isang masayang libro kung tama ang pagbasa at pag-unawa nito. Pero kung di tama ang tinatawag na biblical framework, yung pagbasa nito, lalabas yan puro katatakutan, puro future, puro pananakot, anti-Christ. Pero kung tama ang gamit nating biblical framework o salamin sa pagbasa nito, masayang libro ito. So, iyon ang 7 trumpets. Sumunod, pagkatapos nung 7 anghel, panghuling part na ito, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan. Hiwalay siya sa 7 anghel. Ang insenso, tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono kasabay ng panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso. Kasabay ng mga panalangin ng hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinunuhay ko ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Ito na yung pagbubukas. Paghipan ng trumpeta. Pero yung anghel, may dalang gintong sunugan na ng mga insenso at pumunta sa harap ng dambana ng Diyos. Marami siyang dalang insenso, nagsunog siya sa harap ng trono, kasabay ng panalangin ng hinirang ng Diyos. At pagkatapos nun, kinuha niya yung sunugan, hinihagis niya sa lupa. Sino ang anghel na ito? Sa Bible ho, kahit sa Old Testament, may tinatawag tayong Christology at Theophany. Si Kristo, bababa sa lupa under sa anyo ng isang anghel. Ang angel ay hindi may pakpak. Ang angel ay spirit being.
So bagamat may larawan sa Ezekiel, sa Isaiah, iyon ay, ang tawag dito ay language lang para mailarawan yung beauty, yung power, yung holiness ng mga nilalarawan. So, ang angel ay spirit. Pero pagdating sa lupa, makikita natin yung theophany at Christology si Kristo, nag-aanyo anghel. Bagaman ito'y vision ni John. Ang ibig sabihin ng anghel ay mensahero. Ang pastor ay angel, messenger. Ang apostol ay angel, messenger. Anyone na messenger, ang tawag sa kanya ay angelos. Ganun lang po ibig sabihin ng anghel. Mensahero, messenger. Kaya angel o angel. May isang anghel na may dalang ginto. So dumating ang isang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso. Ito ay ang Panginoong Yesus bilang nag-iisang tagapamagitan at pari para sa panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Wala kang mababasa sa Bible na yung angel ay mag-aalay. Ang pumapasok lang po doon sa sa templo ng mga Hudyo ay pari. Isang pari. At dito, mababasa natin na ang anghel na yon ay si Christ bilang isang mediator at pari para sa mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Si Christ iyon. At si Christ, sinisimbolo, mamamagitan siya sa prayer ng mga dumudulog sa Diyos, at yung prayer na iyon ay pipurify niya. Kasi ang prayer natin hindi perfect. Minsan makasalanan ng prayer natin, selfish. Minsan ang prayer natin ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, dumadalangin ka kay Kristo, siya ang nag-iisang tagapamagitan. Ang gagawin ni Christ, yung prayer natin, pipurify niya para paglabas sa Kanya, ito ay isang mabangong samyo. So sumisimbolo ito, si Kristo, tinatanggap ang prayer na yon bilang tagapamagitan, at pagkatapos ilalagay niya sa altar of incense, kasabay ng insenso, ang panalangin, magiging mabangong samyo sa harap ng Diyos. So sa Hebreo 9:24, sabi niya, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Saan siya pumasok? Sa langit mismo. Siya pumasok. Ngayon, nasa harap na siya ng Diyos. Di ba yung anghel? Tumayo sa harap ng dambana kung sa nakaupo sa trono at namamagitan para sa atin. Kaya nga sabi rin ng Roma 8:34, sino ang hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo. Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Wala akong ibang pwedeng mamagitan sa Diyos kundi si Kristo. Isang pari. Dahil ang trabaho ng pari, mamagitan. Si Kristo ang punong saserdote natin. So yung anghel na yan, si Christ, kinukuha yung prayer ng mga martir, sinasabay, pinupurify through incense, at nagiging mabangong samyo sa Diyos. Si Jesus ang anghel na namamagitan sa panalangin ng mga banal. Ang mga panalangin ito ay hindi perpekto, kaya ito ay dumadaan sa tagapamagitan, ang Panginoong Jesus. At pagdaan ng panalangin ng mga banal na ito ay ito isang perpekto at isang mabangong samyo sa Diyos. At ang apoy ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos na pinatay sa templo ay nagiging apoy ng paghatol ng Diyos sa bayan at bansang pumatay sa mga hinirang ng Diyos at sa Mesaya. Kaya pagkatapos niya i-purify, didinggin ng Diyos, inihagis niya yung tawag ito, yung lagayan ng panaginto ng insenso, inihagis niya sa lupa. Dumagundong, kumindat at kumulong. So,
makikita natin diyan, si David ay dumudulog sa Panginoon at pinapakinggan ng Panginoon. At sabi diyan sa awit 18:6-8, kaya si Yahweh aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Ganito ang panalangin ng mga banal na dinidinig ni Kristo, na ang gagawin ng Diyos, dumaan sa tagapamagitan, pakikinggan ng Diyos, makatarungan ng Diyos, hatulan niya. Kaya minsan dumadanas tayo ng pagsubok, paghihirap, panlalait, pangalipusta. Ang ginagawa natin, nananalangin tayo sa Diyos. Hindi para parusahan yung mga yun, kundi para ibigay ng Diyos ang katarungan. At maaari ang prayer natin para maligtas. Pero hindi masama ang imprecatory prayer. Kaya sabi dito si David ay gumawa ng isang imprecatory prayer. Kaya si Yahweh aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo. Tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Buong lupa ay naugat na yanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. So every time, mga mamanan ng palataya, nape-persecute, nahihirapan, nalalait. Hindi natin kailangan gumanti. Ang kailangan lang natin manalangin sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sa Diyos ang paghihiganti. At mas nakakatakot to, gumanti ang Diyos. At pagganti ito ng Diyos sa mga taong pumatay sa propeta at sa Panginoong Jesus. Nakita nyo na yung kanta, unang Thessalonica 2:13-16. So, ang conclusion natin, nakita natin ang katahimikan, pagbukas ng ikapitong selyo, ang 7 angels, 7 trumpets, at nakita natin yung anghel, which is of Christ, na dinidinig yung panalangin, pinupurify yung panalangin ng mga hihirang ng Diyos, at sinusunog yung insenso umakyat sa langit. At ditingin na ng Diyos ang hatol, ang parusa sa mga pumatay at nag-persecute sa mga mananampalataya. So ano matutunan natin? Ang panalangin na mahihirang ng Diyos na mula sa pananampalataya ay dinidinig ng Diyos at mabangusam mo. Madalas ka ng pagsubok, manalangin ka. Walang panalangin na mula sa mga taong sumasampalataya kay Kristo ang hindi dininig ng Diyos. Kahit hindi perfect ang prayer mo, basta manalangin ka. Dadaan yan kay Christ, but perfect ni Christ, ibibigay sa Ama. Kasi tayo ay imperfect being. Hindi tayo perfectong creature. Kaya minsan, prayer natin ay imperfect, hindi ka agad dediretso. Dadaan muna kay Kristo. Ang panalangin na mahirang ng Diyos, bagamat hindi perfecto, madaming lapses, karumihan, ito ay dumadaan sa tagapamagitan at pari ang Panginoong Jesus. At ito ay lalabas bilang perfectong panalangin. Pag prayer meeting tayo, dumadaan sa Panginoong Jesus. Perfect yun. Mapangusap niyo sa Diyos. Minsan akala natin walang bisa. Minsan akala natin hindi dinidinig yung panalangin natin, hindi. Akala lang natin yun. Hindi natutulog ang ating tagapamagitan, si Kristo. Ang panalangin ng mga mananampalataya ay parang mahina at nakakaawa. Hindi napapakinggan. Subalit ito ay makapangyarihan sapagkat bumago at bumabago ito sa kasaysayan ng mundo sapagkat dinidinig ito ng Diyos. Ang daming mga Kristiyano ang nag-pray na kumalat ang gospel. Diba? Madaming mga Kristiyano ang namatay, na-persecute, at ang prayer nila, kumalat ang gospel. Dininig ba ng Diyos? Patay na sila ngayon, pero dininig ng Diyos. May mga prayer na hindi na natin maaabutan dinggin ng Diyos at sa katuparan ng Diyos. Pero, may sa katuparan pa rin yung kalooban mo. Pero lahat ng prayer, dinidinig ng Diyos. At bumago iyon ng mundo. Nawa, maging maalam tayo sa pananalangin. Kung paano yung mga martir na andon, nananalangin, persecute, at dumating yung panahon, binagsak ang judgment. Kung may nag-persecute sa atin, nagpapahirap sa atin, ipanalangin natin sila.
na hindi parusahan, kundi ligtas pa rin ng Panginoon. Dahil alam naman natin, hindi natin kailangan humigi ng paghihiganti at pagpaparusahan lang dahil makatarungan ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang dapat niyang gawin.